Dalawang aktibong bagyo sa Western Pacific, Bagyong Francisco papalayo na sa Philippine Area of Responsibility habang Tropical Storm Higos patuloy na binabantayan ang paglapit sa bansa. Habagat patuloy na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Magandang araw mga kababayan. Ito ang PNN Panahon News Network, ang inyong daily weather news authority ng bansa. Narito nating update sa panahon ngayong araw ng Huwebes, June 25, 2026. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, patuloy natin binabantayan ang dalawang tropical cyclone sa Western Pacific na may potensyal na makaapekto sa lagay ng panahon dito sa ating bansa, lalo na sa pagpapalakas ng hangin habagat sa mga susunod na araw. Unahin natin ang Severe Tropical Storm Francisco na may international name na Mekhala. Namata na sentro ng bagyo sa layong 400 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 100 kilometers kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na umaabot sa 125 kilometers kada oras. Kasalukuyang itong kumikilos pa hilagang silangan o north-northeastward sa bilis na 15 kilometers kada oras. Bagamat humina na mula sa dating lakas nito bilang typhoon, nananatili pa rin itong isang malakas na severe tropical storm. Batay sa kasalukuyang galaw nito, tuloy-tuloy nang lalayo ang Bagyong Francisco mula sa Pilipinas. Ngayong araw, June 25, patuloy itong kikilos sa hilagang silangan sa karagatan ng silangan ng Batanes. At sa darating naman na Biyernes, mabilis ang pagkilos nito patungong northeast habang papalapit sa Ryukyu Island ng Japan. At sa darating na Sabado, ganap na itong malayo sa ating Philippine Area of Responsibility Monitoring Area at tutungo sa karagatang timog ng Japan. At sa darating na Linggo, posible nang humina habang nakakaranas ng mas malamig na karagatan at mas malakas na wind shear. Pagamat papalayo na ang bagyo, patuloy nitong hinihila ang hangin habagat. Ito ang dahilan kung bakit nakakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang maraming bahagi ng Luzon at Visayas. Partikular na maapektuhan ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa at Western Visayas. Samantalang ang Batanes at Babuyan Island ay makakaranas pa rin ng direktang epekto mula sa outer rain bands ng Bagyong Francisco. Samantala, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang Tropical Storm Higos o Bagyong Gardo. Kanina madaling araw namatahan ang bagyo sa layong 1,750 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot na sa 75 kilometers kada oras at may pagbugso na umaabot na ng 90 kilometers kada oras. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran o west-northwestward sa bilis na 20 kilometers kada oras. Mga kababayan, narito ang inasang direksyon ng Bagyong Gardo sa mga susunod na araw. Patuloy itong gagalaw pakanlurang hilagang kanluran bukas sa bahagi ng Philippine Sea. At sa darating naman na June 27 hanggang June 28, posibleng makarating ito sa silangang bahagi ng ating Philippine Area of Responsibility boundary. At sa June 29 hanggang June 30, may posibilidad itong bahagyang lumapit sa ating northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At pagpasok ng Hulyo, mataas ang posibilidad na lumiko na ito pahilagang silangan at mag-recurve patungong southern Japan. Sa ngayon, mababa pa rin ang posibilidad ng direktang landfall sa anumang bahagi dito sa ating bansa. Samantala, habagat ang pangunahing nagdudulot ng mga pag-ulan, ang southwest monsoon o hangin habagat ang nanatiling pangunahing weather system na nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Occasional rain asahan dito sa lugar ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Posibleng ang moderate hanggang heavy rain na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Habang cloudy skies with scattered rain naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Calabarzon, Western Visayas, Central Luzon, Mimaropa. Patuloy na maging alerto sa mga localized flooding lalo na sa mga mabababang lugar. Patuloy na makakaranas ng moderate hanggang rough seas ang Batanes, Babuyan Island, Northern at Eastern Seaboard ng Northern Luzon. Maabot ang taas na alon mula 1.5 hanggang 3.5 metro ang taas. Pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat o pansamantalang wag munang pumalaot sa araw na to. Mga babayan, sa mga susunod na 5 araw, patuloy na lalayo ang Bagyong Francisco patungong Japan. Ang Tropical Storm Higos naman o Bagyong Gardo ang susunod na sistema na dapat nating babantayan sa mga susunod na araw. Habagat pa rin ang magiging pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas. Posibleng magkaroon ng panibagong low pressure area sa Philippine Sea habang papalapit ang pagtatapos ng Hunyo. Kaya patuloy po tayo mag-antabay. Bukod sa Bagyong Gardo,
meron na namang panibagong mabubuong low pressure area sa labas ng ating bansa. At yan ang patuloy nating binabantayan mga kababayan. At dumako na tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kababayan, sa gitna ng mga bagyo at pagsubok na sa buhay, manatili tayong nagtitiwala sa Panginoon sapagkat siya ang ating kanlungan at kalakasan. At yan po ating update sa panahon ngayong araw na ito. Kung nakatulong sa inyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Patuloy po kayong mag-ingat. God bless us all. Hanggang sa susunod na ulat panahon.